Kamusta? Magandang araw! Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa equivalent fractions at lowest terms. Ang fraction ay isang number that can be written in the form of A over B, kung saan ang B ay hindi dapat equal sa 0. So ito ang example ng ating fraction, 1 over 3. Meron itong numerator, yun yung number na nasa taas ng fractional bar. Denominator, yun yung number na nasa baba. At syempre, yun yung fractional bar. Yun yung guhit sa pagitan ng dalawang number. The fractional bar also indicates division. Tingnan naman natin yung representations na ito. So dito, makikita natin, meron tayong 4 na circles. At ang mga circles na to ay pare-parehas ng size. Pero yung unang circle ay naahati sa dalawang parts at isa dito ay may shade. Yung pangalawang circle naman ay nahahati sa 4 na parts at dalawa dito ay may shades. Yung pangatlong circle ay nahahati sa 6 na parts at 3 dito ang may shade. Finally, yung pang-4 na circle ay nahahati sa 8 parts at 4 dito ang may shade. Itong mga circle na ito ay equal sa isa't isa and they all represent 1/2. Ito ang tinatawag nating equivalent fractions kung saan magkaiba man ang number na ginamit sa numerator at sa denominator as long as parehas sila ng value, sila ay maaari nating tawaging equivalent fractions. So paano natin mahahanap ang equivalent ng isang given fraction? So, pwede nating i-multiply ang both numerator at denominator sa kahit anong number na gusto natin. Halimbawa, meron tayong 1/2 or 1 over 2. Now, pwede nating palakihin ito at hanapin ang equivalent fraction by multiplying both the numerator by 2. So, 1 times 2 is 2 and 2 times 2 is 4. Therefore, we have 2/4. Pwede rin naman na yung 1/2, i-multiply naman natin sa 3. Pag ginawa natin yon, 1 times 3 is 3 and 2 times 3 is 6. So, meron tayong 3 over 6. Or, yung 1/2, naisip nyo, gusto nyo i-multiply sa 5, pwede rin yon. So, 1 times 5 is 5 and 2 times 5 is 10. So, meron na kayong 5 over 10. Yung 2/4, yung 3/6, at yung 5/10, sila ay equivalent fractions ng 1/2. May isa pang paraan na maghanap tayo ng equivalent fraction. Ito ay kapag malaki yung given na equivalent fraction, pwede nating i-divide yung numerator at denominator sa kahit anong number na gusto natin, provided na yung number na gusto nating i-divide ay divisible dun sa dalawa. So, halimbawa, meron tayong 60 over 100. So, gusto natin i-divide sila sa 2 kasi nakita natin ay madaling i-divide sila sa 2. So, 60 divided by 2 saka 100 divided by 2 equals 30 over 50. So, halimbawa, yung 60 over 100 pa rin. Naisip nyo, pwede ko siyang i-divide sa 10. O, kasi pareha silang divisible. So, 60 divided by 10, tapos 100 divided by 10, ang sagot, 6 over 10. So, isa pa, naisip nyo, pwede rin i-divide yung 60 saka 100 sa 4. So, pwede rin yun, 60 divided by 4, saka 100 divided by 4 equals 15 over 25. So, yung 30 over 50, 6 over 10, saka 15 over 25, lahat sila ay equivalent fractions ng 60 over 100. So, discuss naman natin ngayon ang lowest terms. Pag sinabi naman natin lowest term, isa itong form ng fraction that cannot be simplified further kasi yung numerator niya at denominator niya ay wala na common factor except 1. So, yung lowest term ay pwede rin siyang isang equivalent fraction. Pero, siya na yung pinaka-simplified equivalent fraction ng any given fraction. Halimbawa, we have 10 over 15. So, para makuha natin yung lowest terms niya, kasi pag equivalent fraction, pwede lang natin i-divide siya kung
saang number na gusto natin. Pero yung lowest term, dapat hanapin natin yung factors ng 10, which is 1, 2, 5, and 10. Ganon din, hanapin natin yung factors ng 15, which is 1, 3, 5, and 15. So, in this case, yung common factors nila na pinakamalaki is 5. Yun ang ipang-divide natin sa kanila. So, 10 divided by 5 equals 2 and 15 divided by 5 equals 3. Therefore, yung lowest term ng 10 over 15 ay 2 over 3. Yes, they are equivalent fractions, pero ang 2 over 3 ay pinaka-lowest term na ng 10 over 15. So, practice pa tayo. Say, if we have 35 over 49, yung factors ng 35 ay 1, 5, 7, 35. And ang 49, so we have 1, 7, 49. So, ang common sa kanila ay 7. So, yun ang ipang-divide natin sa 35 at sa 49. Ang sagot natin ay 5 over 7. So, yung lowest term ng 35 over 49 ay 5 over 7. Again, 5 over 7 is also an equivalent fraction of 35 over 49, pero ito na rin ang pinaka-lowest term niya. So, isa pang example, we have 12 over 36. So, kukunin natin ang factors ng 12, which is 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Sa 36 naman, mas marami. We have 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, at 36. So, ang pinaka-common na malaki ay 12. So, yun ang ipang-divide natin both sa numerator at sa denominator. So, 12 divided by 12 is 1 and 36 divided by 12 is 3. Therefore, the lowest term of 12 over 36 is 1/3. Again, 1/3 is an equivalent fraction of 12 over 36, pero ito na rin ang kanyang lowest term. Para sa ating last example, we have 10 over 25. So, yung factors ng 10 ay 1, 2, 5, and 10. At yung factors naman ng 25 ay 1, 5, at 25. So, yung pinaka-common sa kanila ay 5. So, we divide both the numerator and denominator by 5. So, 10 divided by 5 is 2. And 25 divided by 5 is 5. Kaya, the lowest term of 10 over 25 is 2 over 5. Ulit, ang 2 over 5 ay equivalent fraction din ng 10 over 25. Pero, ito na rin ang kanyang lowest term. Ang lowest term ay ang pinakamaliit na equivalent fraction ng any given fraction. So, kailangan nating maintindihan ang mabuti yung principle behind finding the lowest term kasi important ito kapag nagsisimplify na tayo ng answers natin na may fraction. Sana may natutunan kayo. Salamat! Hanggang sa muli!